Newsline 103.1 FM. Merry Christmas! Kasama ka, ikaw ang bida. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome na naman sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa Health Tips Kalusugan Mo Usap Tayo, kung saan tinatalakay po natin ang mga mahalagang usaping pangkalusugan na dapat alam ng bawat Pilipino. Ngayong umaga tatalakayin po natin ang isang napakahalagang usapin sa larangan ho ng kalusugan. Ito po ang antimicrobial resistance o AMR. Sa ating pong mga tagapakinig at nanonood sa mga oras na ito, alam niyo po ba na ang dahilan kung bakit kailangan muna ng reseta bago makabili ho ng antibiotic sa mga butika? At bakit mahalagang sundin ang payo ng doktor sa pag-inom nito? Para sa Antimicrobial Awareness Week, ipapaliwanag po ang mga ito sa atin ni Ms. Leila Buwan, ang Pharmacist 3, mula sa Governance Cluster ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Magandang umaga po, ma'am, and welcome sa ating program ngayong umaga. Yes, magandang umaga po, Sir Joe. No? Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa mga sugid nating tagapakinig po dito sa Newsline. Isang karangalan po na muli tayong makapaghatid po ng tamang impormasyon para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Ayan. Good morning po, ma'am. And muli, welcome sa ating programa. Para lang sa kaalaman din ng ating mga nakikinig at nanonood, anong ho ba itong antimicrobial resistance, no? Okay po, Sergio. Banggitin ko na lang din po, no? So, for this year po, ating tema, no? Banggitin ko rin po yung ating theme for the 2025 na PAAW po natin, yung Philippine Antibiotic Awareness Week. So ang team po natin ay sama-samang magtulungan upang antimicrobial resistance ay mapigilan. AMR, bigyang pansin, One Health Approach, pagtibayin. So balik po tayo dun sa katanungan niyo, sir, no? Napakagandang topic para malaman po ng ating mga kababayan, ano nga po ba ang antimicrobial resistance o yung AMR? So ang antimicrobial resistance po, ito po ay isang natural pero mapanganib po na proseso na kung saan po natutong lumaban po yung mga mikrobyo sa gamot na dati ay kaya-kaya po nitong tuksain or labanan. Ang halimbawa po dito, kung dati po ay gumagaling po tayo dun sa gumagaling po yung infection natin, no, sa simpleng antibiotic lang, pero dahil meron na po tayong AMR, hindi na po tumatalab yung gamot. Kaya lumalala po yung ating sakit. Hindi po ito nangyayari, no, dahil din sa paghina po ng ating katawan o yung katawan ng tao. Nangyayari po ito dahil po yung mikrobyo po ay hindi na po umiepekto dun sa gamot na ginagamit natin. Kaya kung hindi po natin ito mapipigilan, magiging mas mahirap po na gamutin ang infeksyon na dati ay simple lang po natin na kayang gamutin. Naging resistant na po yung bacteria doon sa antibiotic po na ginagamit po natin. Ito ho ba, ma'am, ay may pagkakaiba ba ito sa resistance para sa mga gamot na, sa ibang mga gamot, pero hindi po antibiotic? Opo. Bali, meron po may pagkakaiba po yung antibiotic resistance natin kumpara po dun sa resistance ng mga hindi antibiotic na gamot. Kahit pareho po silang tumutukoy na
sa pagiging hindi na epektibo doon sa target po na gagamutin natin. Ang antibiotic resistance po, ito po ay para sa bakterya. So ang nagpapakita po ng resistance dito, yung bakterya, hindi po yung tao. So nagbabago po yung bakterya, no? Iniiwasan po niya or para makaligtas po siya dun sa epekto ng antibiotic. So ang resulta po nito, patuloy po na dumadami yung bakterya kahit na umiinom na po tayo ng antibiotic. So paano po ba nangyayari yon? Ang nangyayari po iyon dun sa overuse po or misuse ng antibiotics. Hindi po tama o hindi kumpletong pag-inom ng antibiotic. Kaya kumalat na po yung resistant strains ng bakterya. Yung iba naman po, yung tinatawag natin, kaya may pagkakaiba po siya, yung drug resistance po, hindi antibiotic na gamot. So ito po, depende po ito dun sa klase ng gamot. Meron po tayong tinatawag na antiviral resistance. So yung virus po, nag-mutate upang hindi na po tamaan ng antiviral na ginagamit natin. So ang halimbawa naman po dito, yung resistance po dun sa HIV drugs, yung ating influenza antivirals. Yung susunod naman po, yung antifungal resistance. Ito po, yung mga fungi, nagbabago din po upang hindi tamaan ng antifungal para hindi na po umepekto. Nagiging resistant po sila kaya nag-mutate po, dumadami po. Next po nating example, yung anti-cancer drug resistance. So yung cancer cells po, nagiging resistant dun sa chemotherapy drug. Yun po ang nangyayari, sila ay nagbabago upang maiwasan po yung gamot. Ang inaano po nila, ipapump out po nila yung gamot o yung drug. So nagbabago po sila ng metabolic pathways. Next po natin example na hindi antibiotic, yung resistance po dun sa pain relievers po natin. Ang nangyayari po dito, ang mas tamang term po dito, sir, yung tolerance. Ang mas tamang term na parang nasasanay po yung katawan natin sa gamot. So, kailangan po natin ng mas mataas na dose para dun sa parehong epekto. So, yung halimbawa po natin dito, yung opioids po. Pero, yung isang tao, ma'am, kapag nagkaroon na ho siya ng AMR o itong antimicrobial resistance, ano yung usually nangyayari ho sa isang tao sa mga nakita nating mga kaso? Usually ano ho yung nangyayari sa kanila? Yun po, kapag yung isang tao nakapag-develop na po siya ng AMR or dun sa resistant na po siya sa gamot, ang nangyayari po dito, dun sa pasyente, sir, mas tumatagal po yung paggaling niya. Kasi nga po, hindi na umiepekto yung ginagamit na gamot sa kanya, yung antibiotic. So, yung unang ginagamit na gamot hindi na gumagana, so kakailanganin po na gumamit po ng mas mahal or mas malakas na gamot na para sa kanya. Kasi yung ginagamit sa kanya na yung antibiotic na yon at nakikita na hindi nga po tumatalab, hindi na gumagana, naging resistant na po yung mga bakterya doon sa gamot na yon, itataas po nila yung dose or mas malakas na antibiotic yung gagamitin sa kanya. Ang mangyayari po dito, sir, mas magiging mataas ang chance po ng komplikasyon or nahahantong pa po yung pinakamalala, nahahantong po sa pagkamatay. So ang ano po natin dito, lalo na po dun sa mga immunocompromised po natin na mga pasyente. So yung mga buntis, yung mga bata, yung mga may iba pa pong sakit, sir. So lumalaki po ang chance na kumalat po yung resistant na bakterya. So sa madaling salita po, sir, kapag nakapag-develop na po tayo ng AMR, mas mabigat po na pasanin ito para sa pasyente. Siyempre po, mapapamahal kasi tatagal po sila sa hospital. Yun nga po, ang pinaka-worst po, nauuwi po sa pagkamatay. Kapag hindi na po, wala na pong gamot na lalaban dun sa mikrobyo or dun sa sakit ng isang pasyente. Yun yung mahirap, no? Pero may mga kaso po ba, ma'am, na tinataas yung dosage para umepekto? May mga ganun ho bang kaso? Yun po, tulad po ng nabanggit ko nga, sir,
Ganun na nga po dahil nalaman no, or nakita dahil hindi gumagaling nga po dun sa unang ginagamit na antibiotic, papalitan nga po yun ng mas malakas na antibiotic. Opo. At posibleng mas tumagal pa. Yes po, sir. In general, ano ho ang pinapayo natin no, para maiwasan ho yung antimicrobial resistance ng isang tao? Yes, sir, napakaganda po ng katanungan nyo. So, paano nga natin maiiwasan no, yung antimicrobial resistance? Una-una po, sir, yung pagiging responsable po natin, yung responsible antibiotic use. So, ang una-una po natin ipapaalala sa tagapakinig po natin, huwag na huwag po tayo basta-basta bibili ng antibiotic kung wala po tayong reseta. Kasi nga po, hindi po ito OTC o yung over-the-counter lang na binibili sa butika. Kailangan po nagpatingin po tayo sa doktor at meron po tayong reseta pag bibili po tayo ng antibiotic. And iinom lang po tayo kapag may payo po ng doktor. Kapag may reseta na po at nakabili na po tayo sa butika, tapusin po natin ang buong gamutan. Kasi po, ang ano po natin, sir, no? Kunwari, nagreseta si Doc. 7 days po yung antibiotic sa ikalawang araw, ikatlong araw. Bumuti na yung pakiramdam mo, gumaan na yung pakiramdam mo. Ang tendency po kasi ng iba, no? Karamihan po, tinitigil na po nila ang gamutan nila kapag bumuti na po ang kanilang pakiramdam. Yun po ang isang cause na nakakapag-develop po tayo ng EMR. Kailangan po nating tapusin yung gamutan. Kasi po, kahit nga po uminom na tayo at hindi naman natin sinunod yung payo ng doktor kung hanggang ilang days iinumin ng antibiotic, parang wala din pong kwenta yung pag-inom natin gamot. Napalala pa po tayo kasi parang yun nga po, doon na nadidevelop yung antimicrobial resistance. Parang hindi po pa po namatay yung bacteria, parang sabi nga, parang kiniliti mo lang siya, hindi siya namatay. Kaya sa susunod na iinom ka ng antibiotic, sir, na same antibiotic na gagamitin mo, hindi na po tatalab doon. Ang ano pa po natin, ang naririnig natin, no, nagsi-self-medicate po kasi tayo. At yung iba, yung hindi naman niya nireseta, hinihingi niya yung reseta or yung tirang antibiotic po nung kapitbahay nila or minsan yung kapamilya, bawal po yun. So yun po ang una natin, responsible antibiotic use. Pangalawa po, napakasimple lang po nito na panatilihin po natin yung kalinisan at yung kalusugan natin. So sa atin po ito nag-i-start po. Ang malaking impact po, no, napakasimple na gawin na madalas na paghuhugas po ng kamay. Diba sir? Yun, paghuhugas ka ng kamay, yun, simpleng paghuhugas ng kamay, malaking bagay po ito para makaiwas po tayo sa sakit. And then, yung last po, yung bakuna po, no? Importante po magpabakuna po tayo para maiwasan po natin yung infection. And tiyakin din po natin, no, kung may alaga po tayong mga hayop na hindi din po naaabuso ang antibiotics dun sa mga alaga po nating hayop. Dahil may nakakaambag din po ito dun sa ating EMR. So, pangalagaan po natin ang kapaligiran po natin laban sa pollution, para po makaiwas po tayo sa mga sakit. Ma'am, no, gaya nga ho ng binabanggit nyo, kailangan alam talaga ng publiko kung yung kanilang iniinom ay yung tamang ikangay antibiotic para sa kanila na nireseta nga ng doktor. Pero may mga pagkakataon ba na kasi may nababasa akong mga gamot na minsan sa isang tableta, 3 sila no, para sa fever, parang gano'n. Pero mayroon ba ang palatandaan para malaman kung antibiotic ba ang isang gamot o hindi? Or may pagkakataon ba na sa isang capsule ay may kasamang antibiotic? May mga gano'n ho ba? Yes, sir. So, paano natin malalaman? Ang tanong mo, sir, no, yun nga po, kanina nabanggit ko, ang mga antibiotics po natin ay hindi over-the-counter. So, meaning po, prescription drugs po ito. Hindi po ito basta-basta nabibili sa butika. So, pwede naman po nating makita, no, tingnan. Mostly kasi nakalagay po, no, ang
generic name po ng gamot, usually, yun po yung nakabox dun sa kahon. Yun po yung pangalan. So, ang sample po ng mga antibiotic natin, katulad po ng mga amoxicillin, yung mga clindamycin, ciprofloxacin, yun po siya. At yung natanong kanina ni Sir na merong tatlong ano po siya, siguro dun sa nababanggit niya ni Sir na sa isang gamot, tatlo yung composition, no? Yung nabanggit ni Sir, parang ang ano ko doon yung BioFlu na may composition po ng tatlong gamot. Hindi po siya, wala po siyang kasamang antibiotic doon. So ang pinakamainam po na para malaman po nila ay magtanong po tayo doon sa butika na malapit sa atin kung antibiotic po itong iniinom nyo. And din kung mas maganda rin po, di ba nagpa-check up naman po kayo, matatanong niyo po doon sa doktor na natumingin sa inyo, na nag-check up sa inyo, kung ano po yung pinapainom na gamot sa inyo. Kung bago po ninyo bilhin, pwede po kayong magtanong sa kanila, Dok, antibiotic po ba itong nireseta niyong gamot sa akin? Yan po yun, sir. Pero yun nga, no, ma'am, bali ang mga antibiotics ho ay ika ngay walang, o iisa lang siya. Hindi ho siya na isasama doon sa iba pang mga gamot. Parang ganun ba? Tama ho ba? Sa anong gamot, sir? Depende po siya kasi meron po tayong iba like for yung sa TB drugs po natin, no? Meron pong tatlo agad siya na composition, which is yun po, considered antibiotic po siya, sir. Ayun. Pero ika nga, kung ano lang talaga ang nireseta, yun lang po dapat. No, lalong-lalo na, tandaan natin, hindi ho over the counter itong antibiotic. Kaugnay ho niyan, ma'am, no, hindi OTC ang antibiotics. Pero kapag meron ho tayong nakita, ayan, butika na nagbebenta ng antibiotic, kahit nung wala hong reseta, yung bumibili. Ano ho ba yung hakbang, no? Anong dapat gawin? Ayan, especially ng publiko kapag meron silang nakitang ganito? Okay po, sir. Napakagandang tanong mo, sir. No? Actually, in partnership po sa ating Food and Drug Administration, kasi sila po yung nag-monitor, no? Nag-i-inspect dun sa mga butika natin. So, sila po, aware po yung mga butika natin na bawal magbenta ng walang reseta. Lalong-lalo na nga po dyan sa mga antibiotics po na gamot, hindi po sila nagdi-dispense kung wala pong reseta yung customer nila o yung pasyente nila na bumibili. Kung nagkataon man po na meron po tayong nalaman or kayo mismo, no, yung mismong pasyente na bumibili at pinagbilhan kayo, pwede po natin silang i-report. I-report po natin sila sa FDA or doon sa pinakamalapit po na health center din na sasabihin po natin yung butikang ganito, nagbebenta po siya ng antibiotic kahit walang reseta yung pasyente. Yan din, makikipag-coordinate po tayo sa FDA para po i-monitor po ito. Ang ano po natin sa FDA kapag ganyan na lumalabag po sila, no, yung mga drug establishment natin, yung mga butika natin, kapag nagbebenta sila ng prescription drugs na walang reseta, ini-issuean po sila ng violation. Notice of violation po, dispensing of medicines without prescription. Yun po yung inaano nila. So, makipagtulungan po tayo, no? Doon sa mga may kaalam or may kakilala na butika na nagbebenta po ng antibiotic na walang reseta, report niyo po sa nearest health center po ninyo para kontakin po kami. Kami naman po i-coordinate po namin sa Food and Drug Administration. Ang isang tao, ma'am, kapag nakapag-develop na siya ng AMR, ano po yung dapat gawin? Tsaka, isunod ko na rin, no? Pwede ho bang ma-reverse? Kapag nakapag-develop na ng AMR yung isang tao, pwede bang makabalik na mag-normal at ika ngay, anong mga dapat niyang gawin? Ayan. Po, napaka-importante po, no? Nabanggit ko na din po kanina, yung pagpapatingin po sa doktor kung may nararamdaman po tayo. Wag na wag po tayo mag-self-medicate at uminom po ng basta-basta ng gamot, lalong-lalo na po yung antibiotic. Ang gagawin po natin, magpapatingin po tayo sa doktor, lalo na po yung
yung magpatingin po kayo dun sa infectious disease specialist kung kinakailangan po, kung malala na po yung sakit ninyo. Pwede din po magsagawa no, ng diagnostic test tulad po ng culture sensitivity testing para malaman po natin no, kung ano po yung gamot na epektibo para sa atin. At yun nga po, kanina nabanggit ko dun sa tanong na baka mas kailangan na po ng mas mataas na dose ng gamot para mapagaling po yung sakit natin or yung iba naman may combination na po na gamot. And then sundin po natin yung payo no, para hindi po lumala yung antimicrobial resistance po natin. Doon naman po sa pangalawang tanong ni Sir, kung reversible po ba no, yung antimicrobial resistance. So ang resistance po, nabanggit ko din kanina, nangyayari po ito dun sa mikrobyo, hindi po dun sa tao. So kapag resistant na po yung mikrobyo, hindi na po ito mawawala. Pero maaari pa rin pong magamot ang pasyente gamit po yung gamot na epektibo laban doon sa mikrobyo na yon. So para maiwasan po natin yung misuse ng gamot, mababawasan po yung pagkalat ng resistant strains nga po na bakterya na yon. So sa madaling salita po, no, hindi na po natin nare-reverse o nababaligtad po yung resistance. May iwasan na, pero may iwasan po natin itong lumala at maipasa po dun sa iba. Yun po siya, Sir Joe. So, talagang wala, hindi na marireverse. Pero, yung specific, parang may specific na lang na gagawin. Lalakasan yung dosage para dun sa isang bacteria na yun. Parang ganun ho ba mangyayari? Opo, tama ka, Sir. Kasi di ba, marami naman po tayong klase ng antibiotic. Katulad nung nabanggit ko nga, kunyari po, sample lang po ito, no? Dati sa simpleng amoxicillin na ginagamit natin, gumagaling tayo. Since nakadevelop na ng resistant po, no, yung mikrobyo sa amoxicillin, hindi na tumatalab, pwede po mas mataas or mas malakas na antibiotic po yung gagamitin para dun sa sakit po niya. Oh, naalala ko pa dati, ma'am, yung amoxicillin, direkta ilalagay sa sugat eh. Nung kabataan mo ba yan, Sir Jo? Yun po yung mali nating ginagawa. Hindi po yun binubudbud sa sugat. Oo, di ba? Hindi po natin binubudbud sa sugat. Ginawa mo ba yan, Sir Jo? Yung nanay ko po. Pero ako hindi na. Lalo na mas aware naman po ako na. So, medyo tumanda-tanda na ako. Medyo aware naman po ako na talagang bawal, of course. Kung paano lang yung sinabi ng doktor, yun lang dapat sundin, ika nga. Pero, yun nga ho, no, may mga maling nagawain dati na ginagawa para sa mga antibiotics. Ngayon ho ba ay may mga ganyan pagkaso at gaano ho ba kalawak o kalaki ang problema natin ngayon sa antimicrobial resistance? Yun, Sir. Buti na tanong mo, no? Kasi pag simpleng ano lang tayo, hindi natin pansin, no? So, buti na natanong mo, Sir, kung gaano na ito kalawak. So, dumarami na po, no, yung kaso ng hindi tumatalab, no, karaniwang antibiotic po. Tulad ng mga penicillin, amoxicillin, tapos mas dumadami na po yung infeksyon na po na kailangan na ng last line antibiotic. So ito na lang po, last line na po siya. And then ano po mangyayari? Gagamit nga po tayo ng ibang antibiotic pa. Nakalap po na ano natin, no, dun sa global status po ng AMR. Ang AMR po ay kabilang na po dun sa top 10 global health threats. Ayon po ito sa World Health Organization. So, meron na pong naitala, do 2019 pa itong nabanggit nila, no? Nasa 4.95 million po ang may kaugnayan dito po sa drug-resistant infection. So, parang pag-iisipin mo, parang nakakalungkot, no? Ang lawak na po pala. So, madami na po. Nasa top 8 na din po ang Pilipinas, dun sa may high burden countries po, na may kaso na po ng AMR. So kung i-ano po natin, itong AMR, isa po itong silent pandemic na unti-unti po lumalala kung hindi po tayo kikilos na lahat. Kaya po kanina, nabanggit ko nga po, one health approach po tayo. Kailangan po nating mapigilan yung AMR. So on the part ho ng Department of Health, no? At ng iba pa nating mga katuwang, no, sa health sector. Ano ho yung mga ginagawa natin
para malabanan ika nga itong AMR at hindi pa at mas ma-inform pa no itong iba pa nating mga kababayan na may mangyayaring resistance kapag hindi ho tama yung paggamit nila o pag-inom nila ng antibiotic. Okay po. Bali, ang rule po no, ng DOH o yung ating health sector, mahigpit po yung pagpapatupad po no, dun sa mga policies po natin, dun sa tamang pagre-reseta at pagbibenta po ng antibiotics. Nabanggit ko po kanina, in collaboration po with FDA po, ito po yung sinusulong natin. And then sir, pinapalakas din po natin no, yung kampanya o yung pagtuturo po sa publiko. So dito po sa atin, sa Region 3, meron po tayong deployed pharmacist sa buong Central Luzon. No? Ang ginagawa po nila ganito na month ng November, kasi po yung PAAW po natin, yung Philippine Antibiotic Awareness Week, sineselebrate po natin tuwing third week ng November. Yun po, nag-advocacy campaign po sila dun sa lahat po ng mga rural health units po na hawak nila. Nagtuturo po sila yung mga pasyente natin, tinuturuan na yung tamang pag-inom ng antibiotic at saka yung pag-promote po no, sa kanila na wag basta-basta iinom ng antibiotic, wag bibili ng antibiotic na walang reseta. Yun po, parang lagi po namin inaano sa mga pasyente na nakikita doon at yung mga staff po doon sa rural health units. Sinasamantala po namin, no? Lahat po kasi ng rural health units natin, meron po tayong pharmacist na umiikot sa kanila para mag-educate po. So ang ano pa rin po natin, yung pagtaguyod din po ng One Health approach, no? Nakikipag-ugnayan din po tayo sa ibang ahensya. Katulad din po ng Department of Agriculture kasi sa kanila po yung dun sa animal side. At tayo naman po, pakikipagtulungan dun sa ating mga health centers po at saka yung mga pharmacists natin na patuloy po ang pagkampanya at pagtuturo po dun sa public po natin. Ayan. Maraming salamat, ma'am. Alam ko talagang itong antimicrobial resistance campaign natin talagang tuloy-tuloy naman ho ito. At kailangan talaga ito no para mas ma-inform yung marami sa atin na hindi ho pwede basta-basta uminom na lang ngayon ng antibiotic. So, bago tayo magtapos siguro ho, mensahe na lang no sa ating mga tagapakinig at nanonood. Paalala ho sa publiko kaugnay ho ng antimicrobial resistance. Sige po, ito po, yung ulitin ko po, ang isang paalala po, no? Ang antibiotics po ay para sa bakterya. Hindi po, no, sa simpleng trangkaso, simpleng sipon, or yung mga viral infection. And then, tapusin po natin yung gamutan. Huwag lang po tayo titigil bigla kapag umokay na yung pakiramdam natin. Huwag po tayo mag-self-medicate. Iwasan po natin yung pagbili ng antibiotics online. Kasi para ngayon, napakadali na lang, no? Pindot-pindot lang. Wag po natin gagawin yon. Or wag po tayong bibili ng antibiotic ng walang reseta. And then, i-educate din po natin yung mga kapamilya po natin, yung community po natin. No? Lagi po natin tiyakin na may reseta po ng doktor bago po tayo uminom ng antibiotics. Yung kanina din po, yung napakasimple lang po na ugaliin po natin yung paghuhugas ng ating kamay, yung panatilihin po natin yung kalinisan ng ating kapaligiran. So sa tema po natin, yung sama-samang magtulungan upang antimicrobial resistance ay mapigilan, AMR, bigyang pansin, One Health approach, pagtipayin. Naway sama-sama po tayong lahat upang maprotektahan ng ating komunidad laban sa banta ng AMR. Maraming salamat po at isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat. Maraming salamat, ma'am. At ang dami ko naman natutunan ngayong umaga kaugnay ng antibiotic. Maraming salamat po. Thank you po. God bless po. And nakausap po natin si Ms. Leila Buwan, ang Pharmacist 3 mula ho sa Governance Cluster ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Napakahalagang usapin ho ito. No, lalo na tayong mga Pilipino, nasanay tayo kung minsan parang nagsi-self-medicate. Masama na ho yung ganong bagay. Mas mapapalala pa yan kung miinom ho tayo ng antibiotic na hindi ho nireseta ng doktor. Diba?
may araw pa nga yan eh. Actually, kung sinabi ng doktor na 7 araw mo dapat iinumin. Sinabi ng doktor na ito yung dapat mong inumin na antibiotic, ito lang dapat mong inumin. No? At wag na kung gagawin yung dati na naranasan mo ba yan, Luis? Direktan nilalagay sa sugat. Di ba? Magkaedad lang tayo, 22. Hindi, may mga ganun. Pero hindi ho ganun kasi iniinom ang antibiotics o yung ginagamit yung antibiotics. So, tandaan nun natin, laging sumunod sa payo ng doktor, sundin ang reseta ng doktor. No? Baka mag-develop po tayo ng AMR o antimicrobial resistance at hindi na ho tumalab yung antibiotics. No? Mas mahirap kung mangyayari yun kapag nagkaroon tayo ng AMR. Maaring wala nang maging lunas doon sa maranasan mong, 'di ba? Kapag nagkaroon ng mikrobyo na kailangan patayin o labanan ng antibiotics, pero dahil mali ang pag-inom mo ng antibiotics o paggamit mo ng antibiotics, hindi na tumatalab. Maraming salamat sa pag-antabay sa akin ngayong umaga ho, no, na sa ating health tips, kalusugan mo, usap tayo. Katuwang ho, Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Muli, sa ngalan po ng Department of Health Region 3 at nakausap po natin kanina si Ms. Laila Buwan. Ako po ang inyong naging kasama. Ito po si Joss Salazar. Maraming salamat po. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon.